Welcome sa ating lahat. Welcome sa ating training. Hindi pala training. Welcome sa ating webinar na freelance, how to start freelance bookkeeping. And kung someone ka na may corporate job at gusto maging freelance bookkeeper or someone ka na estudyante, gusto mong mag-upskill kasi current VA ka at gusto mong mag-bookkeeping or in any reason mo para mag-freelance bookkeeping, ang webinar na 'to, i-she-share ko sa inyo kung ano yung roadmap na dapat niyong sundin sa 2026. Ano yung dapat niyong gawin, anong dapat niyong do's and don'ts, and mga dapat niyong malaman, pagkakasunod-sunod na mga step by step para maging ready na kayo for client. Ayos? At before tayo magsimula, tayo muna'y manalangin at magpa-guide tayo kay Lord sa gagawin natin sa gabi na 'to. Lord Jesus, we praise you and we thank you for this wonderful evening, Lord. Maraming salamat sa gift of life. Maraming salamat, Lord, sa privilege na makapagkwento, makapag-share ng knowledge and wisdom, Lord. Lord, nagpapakumbaba po kami sa aming mga sarili at inaamin namin na hindi namin alam lahat. Ginagawa po namin ang aming best, ginagawa po namin itong mga activities na kagaya ngayon para po maka-gain kami ng knowledge, makapag-share po kami ng mga ideas, at matuto po kami sa bawat isa. Dahil hindi po namin kaya lahat ng mag-isa, Lord. Kailangan po namin yung tulong nyo at kailangan namin ng bawat isa. Lord, nagpapakumbaba kami sa aming mga sarili, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, sinasadya man o hindi. Tulungan niyo po kami, Lord, na ang aming mga puso, kaluluwa at aming isipan ay na-align sa kalooban niyo po. Dahil magiging useless naman 'tong lahat ng mga tinatrabaho namin o lahat naming mga pinu-pursue kung hindi ito na-align sa kalooban niyo. Kaya Lord, tulungan niyo po kami dahil hindi namin kaya na baguhin yung sarili namin sa aming mga sarili lang at walang imposible sa pangalan niyo. At naniniwala kami na lahat ng bagay ay posible kapag naniwala kami at hinihingi namin diyan sa inyo. Lord, salamat sa community, salamat Lord sa privilege, salamat Lord sa opportunities ng makapag-share ng mga experiences na pinagkaloob niyo sa amin. Lord, salamat sa buhay na may Diyos, salamat sa buhay na may community, salamat sa new learnings, sa buhay na may pangarap at may desire. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. Palakpakan at welcome sa ating batch 2 na how to start freelance bookkeeping. Before ako mag-actual share sa inyong lahat, no? Before ako mag-actual share, ay ikikwento ko sa inyo kung paano ako naging freelance bookkeeper. At before ako magkikwento, magpapakilala muna ako. Kung ngayon lang tayo nagkita, ako po si Kyle Nelson Omac. Isa po akong freelance bookkeeper. Isa po akong tumutulong sa mga negosyanteng Pilipino and sa mga US clients na mai-align yung operations at back office. Yun po yung ginagawa ko and na-acquire ko yung skill na yan dahil sa freelance bookkeeping ko na skill. And 4 na taon ko na po yung ginagawa at continuously nag-i-improve at nagsi-share ako ng knowledge ko sa aking mga platform. May Spotify tayo, meron tayong YouTube, meron tayong Facebook, meron tayong TikTok. I-search niyo lang yung buo kong pangalan, lalabas na po yan. Kyle Nelson Omac. Sa Chrome, sa kahit anong sine-search niyo diyan, lalabas po yung pangalan ko diyan at mga podcast natin at lahat ng mga ginagawa ko sa buhay. Napaka-public ko pong tao. So, makikita niyo po yan sa pag-i-search niyo. At yun lang naman, ano pa ba? Currently ako po isang estudyante. Currently nagsubok-subok ng mga paunti-unting business. Yun po yung ginagawa ko ngayon. So, ikikwento ko na kung paano ako naging freelance bookkeeper. At isi-share ko din, no, kung may adjustment man akong gagawin sa ginawa ko 4 years ago, ikikwento ko ngayon kung anong mas maganda gawin sa 2026. At itong webinar na to, ay pwede siyang makinig lang kayo. So, pwedeng hindi kayo tumutok sa Discord or sa cellphone nyo. Kung may ginagawa kayo, pwede nyo siyang gawin at makinig lang kayo. Kasi itong mga sasabihin ko at wala din akong PPT,
wala din akong presentation na ipapakita sa inyo, basta pure words. Kaya mag-prepare kayo ng papel at saka ballpen niyo para ma-take note niyo yung mga sasabihin ko. Okay, kwento na. Paano nga ba ako naging freelance bookkeeper? Kung kakamit lang natin, ikukuwento ko, 'di ba? At saka sa iba din dito, alam na yung kwento ko kung paano ako naging freelance bookkeeper. Pero ikukuwento ko pa rin sa mga bagong wala pang idea. 4 years ago, 2021, post-pandemic, ano pa niyan, lockdown pa niyan, yung 'di ba mga first to third quarter lockdown. Do'n nagsimula na August yung pasukan, do'n nagsimula. Nung pag-enroll ko ng nung pagka-graduate ko ng senior high school, grade 12, pandemic nun. Lahat kami online classes. Pag-graduate namin, sirado lahat. At nung pagka first year din namin ng college, nung nag-enroll ako, online rin, modular yung pinili ko kasi working student ako nun. Sa senior high school ako, isa sa mga paborito kong subject ay accounting. So alam niyo na kung paborito niyo yung subject na accounting, malaki ang tsansang magiging freelance bookkeeper kayo. Kapag senior high school kayo, ABM kayo, or nag-college kayo na BSA or accounting related, malaki ang tsansang para sa inyo yung freelance bookkeeping. Paborito ko yung subject for some reason. Paborito ko siya dahil magaling ako doon. Magaling ako sa accounting, magaling ako sa bookkeeping. Mabilis ako mag-analyze at kahit marami akong palpak, na-e-enjoy ko siyang gawin. 'Di ba nakita niyo sa live ko kanina, marami akong mga kapalpakan. Kasi hindi ako perfect, pero masaya akong ginagawa siya. Hindi ako nababagot, ah, excited ako kapag natututo ako about sa accounting, excited ako kapag accounting yung topic. Gano'n akong klase nung senior high school student ako. At nung senior high school ako, shoutout kay Kate na bagong pasok. At nung senior high school ako, sinumpa ko na sa sarili ko na yung lahat ng yung trabaho ko ay dapat related na sa accounting. Kasi sa senior high school ko pa na-figure out yung accounting na word. Since elementary to senior high as elementary hanggang high school, never ko narinig yung word na accounting. Never ko narinig 'yan. At hindi ko alam ano yung accountant, ano yung bookkeeper, ano yung CPA. Hindi ko alam 'yan dati. Sa senior high school ko pa lang 'yun na-figure out. At nung sa senior high school, na-chamba pa, yung na-figure out ko na 'yun pala yung gusto ko at 'yun pala yung gift na binigay sa akin ng Diyos. So, sinumpa ko na dati pa na accounting na ang tatahakin kong career. Now, dahil sobrang taas ng ano natin 'no, sobrang taas ng bakasyon nung 2021, nag-grumaduate nung senior high school 2021. Kasi move yung opening ng classes, naging August, eh. So, nag-work ako nun. May ano kami na churchmate ko na yung trabaho niya ay sa ano, banana chip plantation, yung planta ng paggawaan ng banana chips, planta. Sabi ko, wala akong trip ngayon bakasyon, baka puwede mo akong ipasok, sabi ko sa kanya. Sabi niya, "Sige, pasok ka." So, dahil backer, nakapasok agad ako. So, ang naging posisyon ko dun ay una, naging slicer ng saging. May machine kasi yung malaki, eh, tapos ini-slice yung saging. Tapos naging cooker ako kalaunan. So, malaking kawali, napakainit, tapos malaking ano, sandok, parang gano'n. Malayo malayo sa planta ang office ng admin, malayo. Pero nakikita at natatanaw namin sa loob. At kaibigan ko yung supervisor na labas-pasok dun.
Dahil sa senior high school pa lang ako, sinumpa ko na sa sarili ko na gusto ko in the future na related sa accounting yung trabaho ko. Hindi ko siya nakakalimutan. Kini-question ko yung sarili ko. Oo, may nagkakapera ako ng onti, kaso nga lang overtime malala, tapos konti lang yung sahod. Naisip ko time to time, ito ba talaga yung buhay na gusto ko? Ito ba talaga yung buhay na gusto kong tahakin? At time to time yung accounting, naiisip ko siya, hindi ko siya nakakalimutan. At tuwing nagtatrabaho ako, dahil pandemic yon, doon din na unang na-introduce sa'kin yung term na work from home opportunity. Doon na-introduce sa'kin na may trabaho palang work from home. Yung algorithm ko lumalabas, may work from home, general, VA, gano'n. Dahil may work from home pala, nagse-search ako. Meron kayang opportunity na work from home opportunity na sa may mga alam sa accounting? Kasi meron ano ako, eh, natapos ko yung fundamentals of accounting 2, eh. Nag-graduate talaga ako ng grade 12. 'Pag ise-search niyo 'yan, isa sa mga lalabas, freelance bookkeeping. Lalabas 'yan, bookkeeping. Bookkeeping might be the best ano sa'yo, career for now. Dahil grade 12, fresh graduate pa ako ng grade 12 no'n at hindi pa pasukan. Sinearch ko kung puwede ba siya sa walang degree. Sinearch ko, dahil wala akong degree, bata pa naman ako no'n. Kahit i-search niyo ngayon, sabi do'n, puwedeng-puwede ka maging freelance bookkeeper kahit wala kang degree. Fast forward, hindi ko pa rin siya pinursu pa. Meron lang idea sa isip ko na may gano'ng nag-e-exist. Here comes August, nag-enroll ako ng accountancy, August 2021. Bachelor of Science in Accountancy. Tapos hindi ko natapos yung first term lang ako. May second term pa kasi yan. Yung second term hindi ko tinapos. Nag-drop ako. Nag-drop ako dahil napaka-overwork ko sa trabaho ko. Tapos modular ako sa college. Kaya ko pa yung first term kasi parang yung senior high school nag-refresher lang. Pero pagka second term, iba na yung mga terminology sa accounting. Binitawan ko. I have to choose kung magiging estudyante ako o magiging estudyante akong walang pera o may trabaho akong hindi estudyante. Gano'n lang yung option ko. Pinili ko yung pera. Naalala ko, after ko nag-drop, naalala kong may freelance bookkeeping na nag-e-exist. Naalala ko yung opportunity na yun. Binalikan ko. Nag-search, ang unang training ko sa QuickBooks ay sa V8 Training PH. Nag-e-exist pa yan sila ngayon, V8 Training PH. Tapos, ah, kinuha ko sa kanilang course ay QuickBooks Online for Accountants. Tinanong ko sila, "Ma'am, pwede ba kahit senior high school graduate lang basta may alam sa accounting kahit hindi mo na accountant, pwede ba sa course na 'to?" Sabi nila, "Oo, basta alam na yung fundamentals of accounting, pwede na dito sa course na 'to." So, nag-avail ako. Pinag-ipunan ko siya sa trabaho ko tapos in-avail ko. 1 week 'yon, inaral ko talaga ng inaral at nag-e-enjoy akong ginagawa siya. At nakaka-gets na ako agad kasi alam ko na yung fundamentals of accounting. Tapos, after 1 week, mga 2 weeks pa na practice sa QuickBooks Online, naipasa ko. December yun. Naipasa ko siya. December 31, 2021, naipasa ko yung QuickBooks Online. Pagkatapos nung training, nag-resign na ako after kong nakuha yung 13th month. Tapos pagka December 31, nakuha ko yung certification ko. So wala na akong trabaho. QuickBooks certified ako na unemployed.
itutuloy ko yung kwento kung paano ko nakuha ko yung unang client. December 31, QuickBooks Pro Advisor na ako. February 3rd week ako unang nagka-client. Sa sobrang idle ko sa within the 2 months mahigit, wala akong trabaho, wala akong ginagawa, nababagot ako siyempre. Nabu-burnout din dahil sanay akong may trabaho, sanay akong may income, eh. Sa first 2 weeks, okey pa, eh. Parang nasasabi ko, okey pa, ano pa, may pera pa akong unti, may pang-load pa, may pang-Facebook pa, pang-surf pa. Tapos inaayos ko yung resume ko, nakikipag-connect ako, at kahit saan ako napupunta, ine-explore ko talaga yung freelance bookkeeping. At lagi akong nanonood ng YouTube, how to land client, sa interview tips, sa mga community nagjo-join ako, nagiging active ako. At dun din ako nagsimulang mag-content. Dumami yung kakilala ko, dumami din yung nagpapaturo sa'kin. Kasi dahil nagko-content ako, maraming nagpapaturo sa'kin. Kasi 4 years ago, kahit wala kang alam sa accounting, pero may knowledge ka, may experience ka sa Pilipinas, tatanggapin ka. Kahit wala kang knowledge sa accounting, tapos wala kang alam sa accounting software, pero banker ka, no, like bank clerk ka, or finance related ka, kahit hindi mo naiintindihan yung accounting at may experience ka lang, tinatanggap ka dati 4 years ago. Ngayon, malabo na. Kaya yung mga walang alam masyado sa accounting at sa accounting software, dahil nagko-content ako, nakikilala nila ako, doon sila, nagpapaturo sila sa akin. So parang nagkaka-hands-on experience ako. May nagre-reach out sa'kin ng may nagre-reach out. Dumating sa puntong may isang ano din, ah, corporate din siya, may full-time siyang trabaho at may client siyang kinuha. Hindi niya rin alam accounting, hindi niya rin alam yung QuickBooks, nagpapaturo lang sa'kin. Nagpapaturo siya, ano ba 'to? Nagpapaturo siya, so ginagabayan ko lang. Pero dumating sa time na sumirit siya. Kasi month end 'yun, February month end. Sabi niya, "Hindi ko na kaya, Kyle, hindi ko na kaya yung ano." Tapos yung client nagmamadali na, nape-pressure na ako, tapos hindi ko kayang i-deliver on time kasi kailangan kong magtrabaho daytime, tapos sa gabi, onti na lang yung energy. Parang give up siya dahil sa energy niya. Tapos napapagod siya at hindi niya talaga gets yung mga nangyayari at yan ang pinasok niyang industry. Sabi ko, "Okey." May binitawan siya. Sabi niya, "Ire-refer kita sa client. Ikaw na maging bookkeeper niya. Alam mo naman na yung books niya, eh, tayo naman nagsimula at nage-gets mo naman at may tiwala naman ako sa'yo." Yun yung sabi niya. Sabi ko, "Wag, sayang. Ano mo na lang, pagtiyagaan mo na lang." 'Di ko alam sa sarili ko, 'di ko sineryoso sa isip ko na seryoso siya sa sinasabi niya. Pero ang sabi niya, seryoso nga. Sabi ko, "Okey, kung anong desisyon mo, basta ako mas nire-recommend kong i-keep mo 'yan kasi first client mo din 'yan." Sabi niya, "Hindi ko na din mare-retain at sayang lang din." Sa mga 2 days, nag-reach out siya sa'kin, hiningi yung WhatsApp ko. Tapos nag-reach out ako sa client niya, nagtawag kami, tawag kami. Alam niyo anong kuwentuhan lang namin? Sabi ko, "Ano pa yung English ko nun, napaka-atabs pa, 4 years ago, imagine. Kaka-graduate mo lang senior high school, kaka-drop mo lang ng college, anong ine-expect mo sa communication skills mo? 'Di ba, tapos accounting student ka pa, ABM ka pa. Magaling tayo mag-analyze, magaling tayo magsulat, pero magsalita, aray ko na lang." 'No, makaka-relate tayo sa mga accounting student dito, nahihirapan talaga tayong mag-communicate. Pero pinilit ko, tinanong ako, "Kyle, nice to meet you. Ah, kaya mo ba yung trabaho?"
Alam mo ba yung QuickBooks? Sinabi ko lang, yes. Sabi ko, yes. Hindi ako marunong mag-build ng rapport nun eh. Yes, hindi kung ngayon pa sasabihin ko, yes, I can do that. I can do everything. Sasabihin ko pa yan. Pero dahil kinakabahan pa, nauutal pa, at mababa pa yung self-esteem, sabi ko lang, yes. Hindi ako hiningan ng resume, ng certification, at ng degree. So, nagsimula ang pagiging freelance bookkeeper ko nang wala akong experience at wala akong degree. Kaya yun yung kwento kung paano ako naging freelance bookkeeper. Pero kung ngayon, 2026, kung ngayon ka magiging bookkeeper, ano ang dapat na gagawin mo? Pag-usapan natin yan. Sabi ni John Line, Joe_N_Line, batch po pala tayo, baka. Sabi ni Emmy, need ba magaling mag-English? At least, nakakaintindi ka at maiintindihan ka. Yun lang. At least naiintindihan ka at maiintindihan ka. At, syempre, marunong kang ibenta yung sarili mo confidently. Sabi nga ni Auntie, di ba? Sabi niya, alam niyo kung bakit kayo hindi na-hire sa VA? Kasi tawag nito, wala kayong confidence kapag nakaharap sa client. Para kayong tutang umiiyak. Kasi yung confidence, malaki ang factor kung ma-hire ka. Paano ka mapagkakatiwalaan yan kung wala kang confidence? Pero more on that later na. Pag-uusapan natin, kung ngayon magsisimulang maging freelance bookkeeper, ano yung mga step by step na dapat mong gawin? Di ba? Nung batch 1, wala pang whiteboard eh. Kaya batch 1, sorry na lang. Ngayon, batch 2, meron na eh. Magsisimula tayo sa steps. Chronological order. Tama ba? Yung pagkakasunod-sunod. Steps. How to be freelance bookkeeper. Step number 0. Magdasal. Step number 0, magdasal. Ay, parang diskumpiyado kayong, parang ayaw nyo maniwala. Alam nyo, ikwento ko na lang, no? Grade 9 ako, namatay yung tatay ko. Grade 9 namatay yung tatay ko. Yung tatay ko yung nagturo sa akin paano maging responsableng tao. Maaga ako nun pinractice sa field work. Kaya malakas yung resistensya ko kasi dinalaban naman ako sa workplace niya para magbunot ng mga damo, mag-abono ng mga pataba sa ano kasi siya banana grower. Yun yung trabaho ng tatay ko. Sinasama niya ako mag-spray ng mga damo para mamatay. Doon ko siya ang nagturo sa akin paano maging responsable. Nung namatay siya, ako lang yung male figure sa bahay. Kasi babae yung kapatid ko. Tapos syempre, babae din nanay ko. Pinagdasal ko sa Diyos, Lord, wala akong ibang hihilingin.
Wala akong ibang idadasal. Always ko siyang pinagdadasal dati pa, na Lord kung ano mang mangyari, ayokong magsayang ng oras. Gusto ko yung success ko is bata pa ako para makabawi ako sa nanay ko. Nakikita ko kasi yung ano niya, nakikita ko yung sacrifices niya, nakikita ko yung mga efforts ng nanay ko. Kasi mahirap maging widowed mom, 'di ba? Mahirap maging widowed, mahirap. Wala kang katuwang, ikaw lang mag-isa. Nakikita namin yung efforts niya. Sabi ko, Lord, ayokong magsayang ng oras. Kung may mga mangyayari man at may mga gusto ka mang iparanas sa akin, dapat lahat ng iyon ay nakatutok sa kung anong maging gusto mong maging ako in the future. Ayokong magsayang, ayokong magwalwal, ayokong sirain buhay ko, ayokong ma-delay. Basta kung may mga trials ka mang ibigay sa akin, Lord, dapat yun yung mga trials na magbubuo sa aking personality na kung anong gusto mong maging ako. Nagsimula ako sa dasal. Hindi ako magiging ABM, sa totoo lang. Sa senior high school ako, hindi ako magiging accountancy business management. Ang in-enroll ko, GAS, General Academic Strand. Kasi nung high school ako, line of 7 yung science at saka math ko. Bawal ako maging STEM kasi line of 7 yung science ko. Bawal akong mag-ABM kasi line of 7 yung math ko. Pero Lord, what the Lord has done. Kahit hindi ako qualified maging ABM, nagulat na lang ako nung pasukan na sa ABM yung pangalan ko. Kasi yun ang nagagawa ng dasal. Nasa tamang dasal ang tamang sagot. Hindi nyo pa narinig yan sa lahat ng webinar na kung gusto mong maging freelancer o gusto mong maging freelance bookkeeper ay magdasal? Pues, ako unang lalatag sa inyo na na necessity ang magdasal. At napaka-powerful ng dasal. At itong webinar na to, pinagdasal ko lang kayo. Pero ngayon, eto na tayo ngayon. Nagkita-kita na tayo. Kaya, magdasal. Ayos? Ayaw yung maniwala? Bahala kayo dyan. Basta ako, magdadasal ako. Kaya nga yung opening at closing natin, kailangan guided ni Lord. Kasi, crucial part siya sa ating pagkatao. Okay. Step number 0.1. Oh, di pa pala tayo magsi-step 1. Ano ba namang klaseng webinar yan? Napakabagal. Yung 0.1 natin ay mangarap. Parang awa nyo na, mangarap kayo. Mangarap. Alam nyo anong nagagawa ng pangarap? Wala akong idea kung posible maging freelance bookkeeper 4 years ago. Kasi kaka-post ko sa community, tinatanong ko sila, may senior high school po ba dito na graduate? Posible po maging freelance bookkeeper? Kasi nagkakaroon na ako ng crisis dito kasi nawawalan na ako ng belief sa sarili ko, hindi pa ako nagka-client. Walang nag-respond. Walang nag-guide sa akin, naka-same ko ng edad o same ng path na tinahak ko sa pagiging freelance bookkeeper as someone na undergraduate at graduate ng senior high school. 4 years ago, walang nagsabi sa akin yan. Walang nagkwento sa akin yan. Pero ano ba naman ang nagagawa ng pangarap? 4 years na po akong freelance bookkeeper. 4 years nang sinasagot ng Diyos yung pangarap ko. Kaya kung may gusto man kayong tahakin sa buhay, sa mga nasa meet and greet kahapon, ano ba tanong ko sa inyo? Ano ang pangarap nyo sa 2026?
Ano ang pinakamalaking pangarap niyo? Guys, tinuturuan ko kayong mangarap. Tinuturuan ko kayong isipin dapat ang pangarap. Kasi ang pangarap ang babaliktad sa buhay mo. Kahit hindi man kayo maniwala sa ngayon, i-take note nyo na lang yan. Basta, ayoko sa taong walang pangarap. Mangarap ka. Gusto mong may makamit sa buhay? Lakihan mo na. Mangarap ka na. Lubos-lubusin mo na. Libre ang mangarap. Libre ang mangarap. Kaya dalawang step number 0 natin, magdasal at mangarap. Alam niyo, blessed na blessed ako kahapon nung nalaman ko partly yung mga pangarap ng mga nandito sa community. At napakasarap sa feeling na nakaka-express ka ng pangarap mo na sinusuportahan ka. At ito yung community na yon. Dito ka makaka-express ng pangarap mo na hindi ka namin tatawanan, na hindi ka namin i-judge. Bagkos, susuportahan ka namin. Yun yung community binubuo natin ngayon. Kung tatawanan ka man ng iba, tatawanan ka man ng parents mo, tatawanan ka man ng mga kaibigan mo, ng mga kapatid mo, pues ako hindi. Susuportahan ka namin sa lahat ng pangarap nyo. Pangarap mong maging freelance bookkeeper, support kami dyan. Pangarap mong matuto ng accounting, support kami dyan. Makagraduate, support kami dyan. Lahat ng pangarap mo, bookkeeping man, accounting man yan, o hindi man yan related dito, pulutin nyo lang yung aral na kailangan mangarap, okay na ako. Basta, mangarap. Ayos? Ano, nakakasunod pa ba? Parang tulog na kayo eh. Nakakasunod pa ba? Basta guys, mangarap. Next. Ano bang next? Magwa-1 na talaga tayo. Mag-i-step number 1 na talaga tayo. Step number 1, fundamentals of accounting. So, papa-technical na tayo ngayon. Hindi ko na masyadong lalaliman to. Non-negotiable, bawal mag-client, bawal mag-software, bawal maging co-pal, bawal makipag-network, bawal lahat. Di joke lang, pwede pala makipag-network. Basta bawal magka-client, bawal mag-software, kung hindi mo alam ang fundamentals of accounting. Kasi hindi ko magets, bakit? Bakit ka mag-freelance bookkeeper nang hindi mo aaralin yung fundamentals of accounting? Eh yun nga yung binabayad sa'yo. Yung kaalaman mo, yung kaalaman mo sa mismong accounting, sa mismong basics ng accounting. Tapos, iba-bypass mo? Kumag ka ba? Kupal ka ba? Napakawalang hiya mo na nagka-client ka, na i-fake it till you make it mo yung fundamentals of accounting. Kasi hindi siya madaling topic, hindi siya madaling subject. Fundamentals of accounting.
bawal i-bypass. So ano ba dapat ang coverage ng fundamentals of accounting? Kyle, anong coverage ng fundamentals of accounting na maging handa kaming maging freelance bookkeeper? Una, mag-practice ka. Tapusin mo ang accounting cycle. From identifying transaction to closing. Tapusin mo yan ng napakarami. Hindi mo yan malilimutan ng accounting. At least the basic 2 types of concern. Service concern at merchandising concern. Oh, meron na akong sinabing malinaw sa inyo na saang parte ng accounting dapat kayo aaralin. Anong aaralin nyo? Accounting cycle, from identifying transactions to closing, at service, yung concern, service at merchandising concern. Malinaw ba na nagkakaintindihan ba tayo na kailangan ng fundamentals of accounting na maging freelance bookkeeper? Nagkakaintindihan ba tayo? Fundamentals of accounting. Ayos, huwag kayong maging kupal. Marami ng kupal sa online, marami ng kupal sa VA industry. Huwag kayong dadagdag. Madali lang yan, yung fundamentals of accounting. Bigyan nyo lang ng pansin. Okay? I-note nyo yan. Pangalawa, step number 2. Babasa ba? Choose one country and focus in one. I-explain ko sa inyo bakit kailangan nyo lang pumili ng isang bansa. Depende kasi yan sa kailan gumagana at ano yung working hours mo. Gumagana ba utak mo sa umaga? Gumagana ba utak mo sa hapon? Gumagana ba utak mo sa gabi? Madaling araw? Kailangan mo ma-figure out yan sa sarili mo. Kasi depende sa kung kailan gumagana ang utak mo at yung productivity mo. At based sa lifestyle mo, kung ano yung kaya mong i-let go na oras para magtrabaho, magbe-base ka dito sa country. I-reverse engineering natin. Mali para sa akin na unahin mong aralin yung software. Mali para sa akin na unahin yung QuickBooks ba, Xero ba, yung training. Para sa akin, mali yun. Kasi, it doesn't make sense. Example, for the past 4 years, ang trabaho ko ay sa US. So, QuickBooks Online yung inaral ko. Aware ako noon, 4 years ago, aware ako na panggabi yung trabaho. Kasi, I'm going to, yun din naman ang sikat that time eh, yung US bookkeeping. Pero ngayon, nag-career break ako. Kasi, physical-wise, at saka time-wise, nagkakasulungat na kami ng oras sa pamilya ko, sa mga mahal ko sa buhay. Hindi ako nakakapag-bonding sa kanila. Tulog sila, gising ako, tulog sila.
'Pag tulog sila, gising ako. So, yung mga time na dapat magsama kami, mag-bonding kami, hindi namin magawa-gawa dahil napakataliwas ng mga lifestyle namin. Taliwas kami ng oras. Isipin niyo 'yan, na binebentahan lang kayo ng mga courses, 'di ba? Mag-training kayo sa QuickBooks, mag-training kayo ngayon ng zero. Iba yung sasabihin ko. Choose one country. Kung gusto mo ng daytime, you might consider the Australian client or Philippine market. Kung gusto mo ng hapon, you might try the UK, United Kingdom, or kung gusto mo ng panggabi talaga, you might explore the US market and Canada. Kailangan mong malaman kung saan ka komportable kasi magkakasakit ka lang kung pipilitin mong graveyard shift ka, hindi ka naman talaga panggabi, hindi ka naman talaga night owl. Magkakasakit ka lang at magiging unproductive ka lang kung pipilitin mong umaga, gabi naman gumagana ang utak mo. At after mong makapili ng isang time zone or isang country or isang time zone, mag-focus ka na sa isang software. Kalokohan na kapag inaral mo yung dalawa ng sabay. Kalokohan. Para sa akin, walang sense. Kasi for example, nakapag-decide ka na Australian client ka. Bakit ka ba magsasayang ng oras aralin yung QuickBooks? Na yung zero, nakadesign naman na talaga na for Australian market. Yung QuickBooks, may maraming kulang na feature para ma-meet yung client na for Australia. Kasi may tinatawag tayong BAS report. May BAS tayong tinatawag. May GST, may PST. At iba yung tax system ng Australia. Walang sense kung pinagsabay mo yung dalawa at gusto mo ng day shift. Merong mga opportunity na US opportunity, pero may US opportunity na day shift, pero napakadalang. If napili mong mag-US client, you have to set your expectation na panggabi talaga siya. Kasi kailangan mong magising sa time na gising sila. Basta, ganon. Focus sa isang software at maging magaling ka dyan at maging number 1 ka dyan. For the past 4 years, QuickBooks Online lang ang lagi kong inaaral. Pero alam nyo anong kabuluhang nangyayari kahit nakafocus ako sa isang software? Na-explore ko na yung mga software na to. NetSuite, Bill and Pay, Zoho, Wave, Stesa, and etc. Kahit bigyan mo ko ng kahit na anong software, basta US client yan, basic. Bakit basic? Kasi naintindihan ko at nag-focus ako sa isa. Kapag naintindihan mo yung isang navigation ng isang bansa, navigation yung pinaka-feature, pinaka-tax system, basic structure, terminologies, and lahat ng flow and processes nila, kahit anong software yan, basta sa isang bansa nakafocus, basic. Hindi ko inaral yung zero, hindi ko kailanman inaral yung zero, pero lahat ng mga software na to, effortless kong natutunan. Effortless kong pinag-aralan. Yan yung nagagawa ng Focus in One. Napaka-advance ko sa QuickBooks Online. Tinatanong ako ng mga recruiter, rate your efficiency and effectiveness when it comes to using the QuickBooks Online. Rate it 1 to 10. Sinasabi ko 11. At hindi yan pagmamataas at hindi yan pagiging hambog. Totoo talaga. Nasa sobrang 4 na taon ka ba namang focus sa isang software, hindi ka ba gagaling? Yung mga hidden features, yung mga advanced features, hindi mo ba malalaman? Focus in one software. Focus! Gumising ka! Okay, mag-focus ka. Tanong, baka may tanong kayo sa pag-focus. Agree ba kayo doon? Parang diskumpiyado kayo eh. Basta,
Yun yung stand ko. Sabi ni Kate, as a current graveyard shift, gusto ko na mag-day shift. 0, here I go. Di ba? Eto na lang, isipin nyo, si Kate, gusto niya day shift. May sense ba na aaralin niya yung QuickBooks? Di ba wala? Kasi it doesn't really make sense, no? It doesn't make sense talaga. Kaya hindi ko gets yung mga course creator na ginagawang pinagsasabay yung dalawa. Hindi ko alam. Basta, focus in one country, focus in one time zone, at doon ka na mag-base kung anong software ang aaralin mo. Di ba? Reverse engineer yan sa akin. Sa akin nyo lang yan narinig. Sabi ni Kate, namimiss ko na yung araw, namimiss ko na yung araw. Kasi sa araw, tulog ka. Ang dami na natin na topic. Mag-i-step number 3 pa lang tayo. Step number 3. Surround yourself sa maging gusto mong marating. Ano daw? Surround yourself ng mga resources, ng mga tao, ng mga communities na nagdidwell ng mga knowledge, wisdom, and experiences sa gusto mong marating. Goal mo to. Goal mo yan. Focus sa goal. Naging rindon pa. Surround yourself at i-explain ko pa. Bakit napaka-importanteng i-surround mo yung sarili mo? For example, nakapag-decide ka na day shift ka. I-surround mo yung sarili mo ng mga taong nasa day shift na. Paano mo yan gagawin? Mag-join ka ng mga FB community na day shift yung work nila, na Australian client sila, na zero yung ginagamit nila. Magnood ka lagi ng YouTube na zero, manood ka lagi ng mga podcast na zero, manood ka lagi lahat ng mga terminologies, audiobooks. Surround yourself ng hindi lang tao. Surround yourself kahit resources, kahit information, kahit kung i-consume mong mga yung mga knowledge. Surround yourself sa mga information sa gusto mong mindset o sa anong gustong information mong makamit. Ito na lang, short story. Itong MacBook ko, binili ko to nung December. Check out ko siya sa kimstore.com nung early December. Dumating siya sa akin mga 3rd week na or 2nd week. Then, November katapusan pala ako check out to. Tapos, December 2nd week na siya dumating. Lagi ko siyang chine-check sa status, kung anong status niya. Nababagalan nga ako kasi LBC. Tapos, hindi pa siya dumating. Lahat ng, sa sobrang excitement ko, lahat ng mga isi-search ko sa YouTube, how to use MacBook Air, kasi they say, if you're from Windows user and then you switch to Apple or Mac, you are diving in a very different world. Different talaga yung, like, from keyboard, functionalities, terminologies, iba. Di ba? Iba. Kaya sinesearch ko kung paano ba gumamit ng MacBook, ano ba dapat pag beginner ka, ano dapat i-setup, ano dapat malaman. Everyday, habang kumakain, habang nakahiga, habang nag-i-scroll, about MacBook yung sinesearch ko.
Pagkadating ng MacBook, hindi ko tuloy na-enjoy yung pagiging beginner ko. Kasi parang naging expert MacBook user na ako agad. Bakit? Because prior to that na dumating ang MacBook, I surround myself with the information I need para magamay agad yung MacBook. Same as well sa kung may tatahakin ka sa buhay, kung gusto mo maging yung maging successful accountant, pagiging maging ano, surround yourself sa mga communities ng mga accountants. Surround yourself sa mga communities or sa mga taong accountant na. Kung tita mo, tito mo, makipag-usap ka sa kanila na mas madalas. Tanungin mo sila ng mas madalas. Alamin mo yung mga tinatrabaho nila na mas madalas. It's a matter of repetition. Alam niyo may psychology tsaka ano yan, explanation. Proven and proven and tested na tinatawag nilang repetition theory. The more you repeat and the more you retain information, the more likely na mariretain mo siya. Surround yourself. At yung step na ginawa nyo ngayon, na tinatry nyong aralin yung freelance bookkeeping, this is one of the way, no? One of many ways na isaround yung sarili nyo sa information, sa mga terminologies na dapat nyo malaman. Alam nyo, yung dumating yung MacBook, yung Finder, alam ko na, paano gamitin yung, paano mag-install, paano yung Apple Store, yung mga shortcut keys. Hindi na bago sa akin. Kasi nga, prior na dumating siya, lagi ako nagsa-search. And nung after kong nakuha yung certification sa QuickBooks, December 31, lahat ng araw-araw ko nanonood ng QuickBooks Online, lagi ako nanonood ng mga how to win interviews. Yung QuickBooks Online tuloy, napaka-basic sa akin. Nung nagka-client talaga ako ng tunay. Kasi I surround myself sa tamang information. Disiplina. Focus. Kung gusto mo ng freelance bookkeeping, bakit mo ine-explore yung ibang services? Bakit ka nagbi-video editor? Bakit ka nag-ASMM? 'Di ba? Kung baguhan ka pa lang at wala kang ka-experience, kailangan mo ng hyper-focus. Kasi yun yung pinaka-resources na meron ka, time and energy. Eh kung yung time and energy mo nakawatak-watak, how would you paano mo masasabi sa sarili mo naging expert ka sa isang bagay? Na naging espesyalista ka sa isang bagay? 'Di ba? Kailangan mo ng focus. Maniwala ka man o sa hindi. Kailangan mo ng focus and surround yourself sa tamang information. Disiplina. Disiplinahin niyo yung sarili niyo kung anong mga pumapasok sa utak niyo. Okay, malinaw? Basta, malinaw ako. Sinabi ko na yung sinabi ko. Step number 4. Network building, exposure sa sarili, at personal branding. After mong magdasal, after mong mangarap, after mong mag-execute at aralin yung fundamentals of accounting, after mong napili yung software na para sa'yo at time zone na para sa'yo, after mong nasaround yung sarili mo, it's your time to go out, expose your expose your goddamn self, expose mo yung sarili mo, makipag-network ka, lumabas ka, magpakilala ka, at magkaroon ka ng sense of identity. At dyan papasok ang personal branding mo at yung true self mo. Proud ako sa inyo na nag-take step kayo
ngayon. Alam niyo, proud na proud ako kapag nagko-comment kayo sa TikTok. Proud na proud ako kapag sumasali kayo dito sa tambayan, sumasali kayo sa mga webinars. Because it's your gesture that you're really interested into something. That you are really into something. And this is your chance na mag-expose. Kaya, nung nag-meet and greet tayo kahapon, kulang na lang umiyak ako para i-express lang kung gaano ako ka-proud sa inyo. Kahapon sa meet and greet namin, maraming nahihiya. Nararamdaman mo talaga na nahihiya. Pero humaharap, nagsasalita, nagkikwento. They faced it kahit na natatakot sila, kahit na nanginginig sila. Pero ramdam mong lumalaban sila. And kung papasukin mo yung freelance bookkeeper, dun ka lumaban ngayon. Sa exposure naman. Alam nyo, napakaiba talaga ng freelance bookkeeping. Bakit? Sobrang iba. Sasabihin ko sa inyo bakit sobrang iba. Yung ibang services, na creatives, like video editing, you just have to build the portfolio, content creator, create contents, di ba? Tapos, create as much as possible. Maging magaling ka lang. Same sa website. Maging magaling ka lang, mag-compile ka lang ng napakaraming portfolio. Just show the world kung gaano ka ka-creative, gaano ka basta gaano ka ka-creative, gaano ka ka-innovative when it comes sa creation, pag-content, gaano ka kabilis. Yun pa lang, mapapatunayan mo na at pwede ka nang maging maraming market. Pwede ka nang magka-kliyente. Bakit siya magkaiba sa freelance bookkeeping? Sa freelance bookkeeping, I just want to tell you na you are handling and you are exposed sa number one, sensitive information. Minsan, hahawak ka ng bank, actual bank, credit cards, and debit cards. At minsan, ikaw pa ang mag-i-issue ng cheque. You are handling the very sensitive information. Alam mo yung mga sensitive information ng client mo. Alam mo pa yung bank niya, alam mo yung credit card at debit card niya. At minsan, alam mo pa kung paano mag-schedule ng cheque. Ang tanong dyan ito, bakit kita pagkakatiwalaan? Nadadaan ba yan sa portfolio na pagandahan ng reports? Nadadaan ba yan sa portfolio na gaano ka ka-creative at mag-compile ng reports? Sagutin niyo ako. Pagkakatiwalaan kaya kita? Kung may reports kang napakagaling sa Canva na kulang na lang gumawa ka ng website at ipe-present mo yan sa akin? Pagkakatiwalaan ba kita agad? Ano? Kayong lahat, bigyan nyo ako, mag-comment kayo, bigyan nyo ako ng isang reason, isang sentence kung bakit ko kayo pagkakatiwalaan. Sige, mag-comment kayo, babasahin ko. Hindi tayo magpo-proceed, hindi ako magpo-proceed nang hindi ko matatawid yung puntong ito. Bakit ko kayo pagkakatiwalaan? Bigyan nyo ako ng isang sentence. Mag-comment kayo dyan. Bakit ko kayo pagkakatiwalaan? Ano, wala kayong masagot? Wala kayong masabi?
Sabihin niyo kahit ano. Bakit ko kayo pagkakatiwalaan? Isang sentence lang or mag-istorya kayo diyan. Bakit ko kayo pagkakatiwalaan? Hindi tayo magpo-proceed kung walang magko-comment, ah. Kyler, Paul, Hansel, Katie, Venus, Lefty, Tess, June, Christine, Kawaru, Emmy, Jeremy, Johnline, JJ, Hernie, Sacramento, Peanut Butter, at Ken. Bigyan niyo ko ng rason kung bakit ko kayo pagkakatiwalaan. Tanungin kayo ng client niyan, anong masasagot niyo? You will be handling grabing napaka-sensitive information. Ako, napakadami kong kliyente. Alam ko mga credit cards nila. Alam ko mga debit cards nila. Kung pwede lang akong umorder sa Foodpanda gamit yung cards nila, kaya kong gawin yun. Kaya kong gawin yun. Kasi ganun ka-sensitive ang trabaho ng freelance bookkeeper. Pero kung ako yung client, ako yung magbibigay ng information sa inyo, bigyan mo ko ng rason kung bakit kita pagkakatiwalaan. Sabi ni Ken, trust me only when I prove it. Eh, sino pa? Bigyan nyo ako ng napakagandang rason kung bakit ko ipagkakatiwalaan. Sabi ni Hernie, integrity. Sabi ni Jeremy, I have a very good work ethic and integrity when it comes to work. Okay? Sige, sino pa? Pasiklaban nyo ako. Pasiklaban nyo ako. Hindi tayo magpo-proceed ngayon. Hindi kayo sasagot. Sabi ni, paano ba ito basahin? Iran, Paul? Because of trust and confidence. Confidence that you will do and perform your job with good will and integrity. Bigyan nyo pa ako ng rason. Parang ano lang to. Sell me this pen. Ibenta nyo yung sarili sa akin. Bakit ko kayo pagkakatiwalaan? Kaya mong bayaran yung mga loans mo dahil magiging alam mo yung paano ko masasabi na hindi mo ko lolokohin? paano mo ko kukumbinsihin na hindi ka magkukumit ng fraud sa kumpanya ko? Sabi ni G, you should only trust me because I follow strict security and confidentiality standards. Okay? Sino pa? Kaya mong bumili ng lupa dahil hawak mo yung bangko. Paano mo ko kukumbinsihin na hindi mo ko nanakawan? Paano nyo ko kukumbinsihin? Knowingly, you are VA, guys. You will be working sa mga tao virtually. Just mind that. Paano dapat nila kayo pagkatiwalaan? Sabi ni Hansel, I work with strict confidentiality and I am happy to sign an NDA. Pwede. Sabi ni Jeremy, my personality itself does not condemn bad working behavior and I follow company rules and policies ever since my corporate job. Char! Sabi ni Ken, darating din ako sa point na you can search my name in any platform. You'll understand why you have to trust me. Oh, sino pa?
Kumbinsihin niyo ako. Magugulat kayo sa ire-reveal ko sa inyong gabi. Alam na 'to ni Herny, alam na 'to ni Ken, huwag kayong spoiler. Alam na 'to ni Katie yata, parang naabutan. Bakit ko kayo pagkakatiwalaan? Ano ba naman 'yan, bakit ko kayo pagkakatiwalaan? Imagine na lang, GCash account mo, hawak ng magiging tao mo. May full access siya, puwede siyang magbayad ng kahit ano. Dapat bills lang ng businesses. Pero paano kita pagkakatiwalaan na yung GCash na 'yan hindi mo gagamitin sa personal interest mo? Sabi ni Ma'am Christine, "I understand that bookkeeping is not just about numbers, it's about trust. You can trust me because I treat financial records with accuracy, confidentiality, and responsibility." Pwede? Ano, sirit na? Ni isa sa inyo, hindi ako pagkakatiwalaan. Yun lang sasabihin ko. Ni isa sa mga sinabi nyo, hindi ko kayo mapagkakatiwalaan. Masakit ba? Masakit ba sinabi ko? Ni isa sa inyo, hindi ko pagkakatiwalaan sa mga reasoning nyo. Masakit ba? Ganon kahirap maging freelance bookkeeper. Yung SMM, pwede pang i-remove mo lang yung access eh. Yung video editor, pwedeng ikaw lang din mag-upload eh. Wala kang trust issues eh. Freelance bookkeeper, freelance accountant, may hawak kang pera. Nai-scam nga tayo ng kapwa nating Pilipino. Bakit kapag kakatiwalaan ng kano, bakit kapag kakatiwalaan ng kano, ano, wala na? O sige, ako, tanungin nyo. Tanungin nyo ako. Tanungin nyo ako. Tanungin nyo ako sasagot. Ididiin ko sa inyong lahat. I'm a bookkeeper, not a child of contractor. Alam nyo, 3 years ago, unang interview ko sa Upwork, ikikwento ko sa inyo. Black American. Sabi niya, Kyle, you are so like, anong English nung bata ka pa? You are so young. Kyle, you are so young. And I appreciate your time taking this call with me. And I appreciate your story. I appreciate your portfolios. But here's my question. Why should I trust you? Hindi ako naka-imik. Unang interview ko sa Upwork yun. Pumalpak ako. Never ako nagka-client sa Upwork, for the record. Hindi ko makakalimutan yung mukha niya, yung tanong niya. Kyle, why should I trust you? Why should I trust you? And how would you assure me that you won't fuck up my books? You won't fuck up my money? Yung sabi niya. Alam niyo anong napakatotoy kong sagot? Because I am a Christian. Tinawanan niya lang ako. You can trust me because I am a Christian. And I have a very strong principles in myself. And I won't ever commit fraud to your company. Tinawanan niya lang ako. Everybody can say that, actually. Everybody can be Christian. Everybody can say that they have an integrity. But I'm sorry.
it doesn't prove that I can trust you. Masakit, di ba? Sinabi ko sa inyo kanina, ni isa sa inyo, hindi ko pagkakatiwalaan. Ni isa sa inyo, hindi ko pagkakatiwalaan sa mga sagot nyo. Ako pa nagsabi nun. Paano pag kliyente na ang mismo magsabi sa inyo? Anong sasagot nyo? Tinanong ako ni Ma'am Christine, Kyle, why should I trust you? Sabi ni Jermaine, why should I trust you? Christine and Jermaine, if you are asking, why should you trust me? Just search my name in your Google Chrome. And you can see me all over the place. And that's how you answer. Pangalan ko ang binibenta ko as a freelance bookkeeper. Kahit i-search nyo ngayon yung pangalan ko. Napaka-public kong tao, hindi ako sikat, hindi ako famous. At baka nga yung iba dito, ngayon lang pala ako nakita. Pero i-search nyo yung pangalan ko sa buwaka ng inang internet na yan. Andun ang buhay ko. Andun yung kwento ko. Andun yung pagkatao ko. At hindi ako mahirap hanapin. Kahit nga ipapatay ako ngayon, pwede akong ipatay eh. Sa ganun ka-public kong tao. And you're asking me, why should you trust me? I'm not that hard to find, motherfucker. Joke lang, nagbabad words na ako. Na-inspire lang ako sa movie na pinapanood ko eh. Ma'am Christine, just search my goddamn name on Google Chrome and you can see me all over the place. Kaya niyong humarap sa internet? Tanungin ko kayo, kaya niyong harapin, kaya niyong iharap yung mukha niyo sa internet? Kaya niyo bang hindi mag-lock ng profile? Kaya niyo bang hindi mag-block ng profile, mag-profile ng mukha niyo? Kaya niyo bang mag-video sa internet? Kaya niyo bang mag-content? Kaya niyo bang magsalita? Kaya niyo bang i-public yung parte ng buhay niyo para mapagkatiwalaan kayo? Kasi aminin niyo man o sa hindi, yun na yung labanan ngayon. Bakit tayo nag-meet and greet kahapon? Bakit ko pinapalitan yung mga pangalan nyo kahapon? It's because I am telling you, pinagpa-practice ko kayo na dapat maging totoong tao kayo sa internet. Isipin nyo na lang, kahit sarili nyo na lang pera, isipin nyo, bakit mo pagkakatiwalaan yung isang tao fully access sa bangko mo? Na malayo sa lugar, hindi same mo ng bansa, hindi mo same ng city. Ibang tao, ibang lahi, pagkakatiwalaan ka? Bakit? At paano? Walang iba. Public yourself. Kung hindi mo man kayang bumawi, sa experience, kung hindi mo man kaya bumawi sa portfolio, at least man lang maging totoong tao ka. Thank you, Katie. Maniwala kayo o sa hindi ako takot mawalan ng trabaho. Kung nakita nyo yung latest upload ko sa Facebook, lately, dahil lang sa pagko-content ko, hindi ako nagma-market, hindi. Ni-reach out niya lang ako. Dahil nagko-content ako. Sinabi niya, kaya mo bang turuan ng accounting yung team ko? Kasi gagawa kami ng real estate accounting system sa Pilipinas. Dahil nagko-content lang ako.
Hindi ako nagma-market, hindi nga siya yung market ko. Dahil lang nagko-content ako about accounting, hindi ko nga siya binentahan. Sinabi niya, "Kaya mo ba?" Sabi ko, "Kayang-kaya." Eh, may picture na ako kahapon na trinaining ko ang buong team niya. And we are building something big. Real estate accounting system, wala pa yan sa Pilipinas. At kami una tatrabaho, pinartner ako. Bakit? Hindi kasi ako takot humarap. Hindi kasi ako takot mag-public. Bakit kayo naka-lock profile? Bakit ayaw niyong gamitin yung totoong pangalan niyo sa social media? Bilyonaryo na ba kayo? Anak ba kayo ni Henry C? Kahit nga mga milyonaryo ngayon, nagko-content, kayo pa kaya? Anong gustong hard truth ang gusto niyo marinig ngayon? Kahit nga ng mga ma-impluwensyang tao na, kahit hindi mag-content, nagko-content na ngayon. Kayo pa kaya? Pwede maging content creator kahit mahiyain. Alam niyo ba yon? Hindi rason ang shy type ka. May rason yan bakit shy type ka. Pero gusto ko man ihabilin sa inyo ngayong webinar na to. Expose yourself. Kung sure ka namang wala kang tinatakbuhang utang, kung sure ka namang wala kang inaagrabyadong tao, wala kang tinatapakang tao, at sure ka na malinis yung pagkatao mo, what's hindering you para i-public yung pagkatao mo? Napaisip kayo? Huwag nyo na yang takbuhan yung realidad na yan. Na ang buhay ngayon, nabubuhay na sa internet. Internet na ang buhay ngayon. Eh kung wala kang buhay sa internet dahil nakalock ka, sino pang maniniwala sa'yo? At sa marketplace, bebentahan ka ng payment first ng isang taong nakalock profile. Maniniwala ka ba? Tatanungin ko kayo, binebentahan ka ng iPhone. 5K lang, latest iPhone. Nakalock profile, payment first. Mura yun na, babayad ka ba? Nakalock profile. Ayaw makipag-video call. Ayaw humarap. Babayad ka ba? Ano pa kaya? Dollars yun sa kliyente. Bakit ka pagkakatiwalaan? Tama si Ken. Kung wala naman yata dapat ikahiya. Bakit? Alam nyo, saan ako unang nagka-kliyente? Dahil sa mga simpleng video ko na mga tutorial. In-upload ko yan sa Facebook, in-upload ko yan sa Facebook, sa YouTube, sa LinkedIn, lahat. Dito ko lang yan in-store sa YouTube kasi ang YouTube is a platform for videos. Gusto ko lang may memories. 4 years ko pa lang pala talaga na, 4 years pa lang talaga, gumagana na tong method na to. May isang beses din, alam nyo, isang kwento, totoong kwento to. Hindi, patayin nyo ako kung maglabas ako ng kwento sa sarili ko na hindi totoo. 2 years ago, 3 years ago ata, may nag-message sa akin, hindi ko kilala. Nagpapaturo siya sa akin. Sabi niya, Sir Kyle,
Alam mo, may client akong napakabait. Napakabait niya sa akin. Kaso nga lang ngayon, nagkakasakit ako at hindi ko na kayang mag-night shift. Sir Kyle, ikaw yung pinagkakatiwalaan ko sa social media space. Kasi ikaw yung nakikita kong palaging updated, nagko-content, at public sa social media, kaya mapagkakatiwalaan kita. Sir Kyle, bibigay ko sa'yo, re-refer ko sa'yo yung kliyente ko kasi kawawa din naman kasi ito pag wala na siyang bookkeeper. Ako yung pumalit. Sa tingin niyo, bakit nga ako pinagkatiwalaan? Dahil ba magkaibigan kami? Hindi ko nga siya kilala at the first place eh. Dahil yon sa public kong buhay. Bakit ba ako nagka-kliyente lately ng software company? Dahil ba magkaibigan kami? We barely know each other. Dahil yon sa pagko-content ko. Dahil sa pagiging public ko yon. Kung gusto nyong i-build yung trust, ng public trust, at kung gusto nyong pagkatiwalaan kayo personal, walang ibang sagot. Sorry. Pagko-content. At kailangan nyong lunukin ang katotohanan na yan. Magandang gabi sa lahat. First time nyo bang narinig ang webinar na ganyang atake? Sinasabi nila, mag-email leads ka, cold leads ka, mag-cold calling ka, mag-platform ka. Given na yun, itry nyo yun. Pero gusto kong maiba eh. At iba din ang gumana sa buhay ko. At yun nga yun, pagiging public. At mas madaling ma-interview kapag public ka ng tao. What do you do that it's not, ano nga yun? Ano bang ginagawa mo na wala sa resume mo? Sabi ko lang, content creation, I do podcast, I have Spotify, and I write books. Hindi ka pa ba pagkakatiwalaan yan? Nilapagan mo ng sabay-sabay na credentials mo na pagiging public mong tao? At unknowingly, pinagkatiwalaan nyo ko kasi nag-join kayo dito. Gising! Make sense ba? Comment make sense kung nagbe-make sense yung sinasabi ko. Basta, dalangin ko sa lahat. Maging public tayo. First time yung marinig yan. At sure ako, first time yung narinig yan. Dahil walang ni isang course creator ang nag-share niyan. Ako pa lang. At dahil dyan, nagre-relogin ulit. Si Ken, ang daling nakita yung Facebook ko. Friend na kami niya sa Facebook. Ang daling nakita ng Facebook ko. Sinabi ko kasi sa first webinar, just search my name. Yan, nakita agad ako. Kasi lahat ng IG, YouTube, Spotify, buong pangalan ko with middle name pa nga yung iba eh. Bakit ako natatakot? Wala naman akong dapat ikatakot. At benefit ko din na maging public. Filter mo na lang kung ano yung gusto mong hindi i-public. No? Yung mga sensitive information, hindi mo naman kailangan maging public na todo-todo. Kailangan mo lang patunayan sa mundo na humaharap ka at totoong tao ka. Hindi naman ako sikat. Pero bakit kayo naniwala sa akin? Di ba? Hindi naman ako sikat. 3K followers lang naman ako sa TikTok. 3K lang din sa Facebook. 100 lang sa YouTube. Sa Spotify, hindi pa nga umabot ng 10 yung followers ko doon. Pero bakit nyo ako pinagkatiwalaan? It's because naramdaman nyo na may paninindigan ako. Na totoong tao akong humaharap sa inyo. Yun yung kwento ko, hindi hula-hula, at totoong kwento na nakaka-relate kayo. Ano, nagkakadugtong-dugtong na lahat?
Naalala mo na daw ni Hernie kung bakit niya ako finalo sa TikTok. Bakit nga ba? Doon tayo nagtatapos sa ating webinar ngayong gabi. Maraming salamat sa tiwala nyo sa akin. Maraming salamat sa pag-join nyo at sa oras nyo. Sa 1 hour and 30 minutes. Sana'y hindi ko nasayang yung oras nyo. Sana'y nasatisfy kayo at nalaman nyo yung mga information na dapat malaman nyo. Hindi. Yung mga batch 1, i-welcome nyo yung mga batch 2. Ken, anong masasabi mo, parting words mo sa ating batch 2 ngayon? Gusto ko yung na-invite talaga tayo dito, no? Maraming salamat po. Parting words. Siguro number one na sinabi ko kanina is set the right expectation na sa freelancing world, regardless kung saan yung gusto. And if you're on this community, if it's about bookkeeping, please know that this is not just about bookkeeping at all. Malalaman nyo yan sa mga susunod pa na attenda nyo na tambay. Hindi lang tambay, pati yung mga ibang webinars pa natin ni Kyle. So, yeah, and feel free to ask. Walang bobo dito, no stupid questions. Magtanong lang po kayo, open po tayo dyan. Kung walang sasagot, baka busy lang po sila. Baka busy lang kami, pero definitely we'll try our best to answer. So yun lang, welcome po. Mag-enjoy po tayong lahat. Paki-add po kaming lahat. Please. Please. Salamat. Yun, maraming salamat, Ken. Si Denver, may sasabihin ata. Hernie, ayaw mo bang magsalita? Welcome nyo lang yung batch 2. Alam nyo si Ken at saka si Denver. Wala pang isang buwan kaming nag-uusap. Wala pa. Pero feel namin napaka-close na namin sa bawat isa. Ewan ko, baka ako lang. Pero napaka-komportable ko kay Ken, napaka-komportable ko kay Hernie, kay Denver. Bakit kaya? Hindi wala pang 1 month pero parang napaka-close na namin. Bakit kaya? Guys, this community is a safe space. Hindi ko lang gusto na si Ken ang magiging close ko, hindi ko lang gusto na si Denver at si Hernie. Gusto ko marami tayong magiging totoong magkakaibigan. At paano tayo magiging komportable sa bawat isa? Kung hindi kayo magpapakita. Kung hindi kayo mag-iistorya. Hindi kayo magtatanong. Si Ken, hindi ko na ito makakalimutan habang buhay. Kahit wala pang 1 month kaming magkakaibigan. Kasi humarap na siya. At alam ko na yung part sa kwento niya. Kayo, makakalimutan ko ba kayo? Pag hindi kayo humarap sa akin. Pero sure ako, hindi nyo na ako makakalimutan. Ako, makakalimutan ko kayo. Yung mga nagko-comment dyan. Pero never ever nyo na akong makakalimutan, promise. Si Ken or si Hernie, hindi ko na makakalimutan din. Humarap na sa akin eh. Pero ilan sa inyo makakalimutan ko pag hindi kayo humarap sa akin. Pero sure ako, napaka-confident ko na kahit hindi ako sikat, hindi nyo ako makakalimutan. Hindi nyo ako makakalimutan, promise. Hanggang sa panaginip, dudumugin ko kayo. Guys, picture taking muna tayo. Maraming salamat talaga. Invite to speak ko kayo. Ay hindi, huwag na kayo magsalita. Accept nyo lang. Tapos picture taking tayo. Huwag nyo sabihin hindi rin kayo haharap. Picture taking lang to.
Okay lang kahit madilim. Yun. Ma'am Christine, baka may gusto kang parting words sa mga baguhan natin dito. Si Ma'am Eme, nakita ko na talaga. Laging nagko-comment to eh. Tayo lang? Ayaw nyo na? Sige, kung hindi komportable ang iba, kailan pa? Namimili talaga. Umusensya talaga. Christine, bago tayo mag-picture, baka gusto kang basta may gusto kang sabihin sa batch 2. Um, welcome sa lahat, and ngayon ko lang na-realize no, na meron pala talagang rason ang lahat. Kasi sa totoo lang, ang point ko lang talaga is matuto or malaman ko kung paano maging freelance bookkeeper. Pero ito na yung pangalawang pagkikita natin, and na-realize ko na hindi lang pala talaga tungkol ito sa bookkeeping. And parang yung safe space para sa lahat. And masaya ako kasi kahit konti pa tayo, parang alam ko darating yung time na dadami din tayo. And sa totoo lang, um, sabi nga ni Ma'am Ken kanina is, sabi niya na alamin mo kung kailan mo tatanggapin yung mga judgment or sinasabi ng ibang tao. Kasi ikaw yung nakakakilala sa sarili mo. So, masaya ako kasi hindi lang ito tungkol sa knowledge, kundi itungkol din to kung paano kilalanin ang sarili. And yan yung nangyayari sa akin. Hindi ko man nakukwento kung ano yung buhay ko, pero one day makukwento ko siya kasi nararamdaman ko talaga na nasa tamang community ako. And yun lang, masaya ako kasi no, hindi lang bookkeeping, iniisip ko lang na maging bookkeeper, pero ngayon iniisip ko din na paano maka-epekto o maka-inspire sa ibang tao. So, maraming salamat. Napakagandang speech galing kay Ma'am Christine. Maraming salamat po. At it's good to hear na totoong nagiging safe space niyo itong community. Konti pa lang tayo, pero ano ba naman yung marami pero hindi tayo nagiging magkakaibigan? 'Di ba? Ano naman yung marami pero hindi naman tayo nakakapag-interact sa bawat isa? Okay din 'to na kahit onti pa tayo, nagiging magkakaibigan tayo, nagiging close friends tayo. Yun naman yung pinaka-importante at yun yung pinaka-essence ng community. At yun din yung community na gusto kong buuin. Thank you, Ma'am Christine. At mag-picture na tayo. Okay? Show your camera, Kyler at Aiki. Baka pwedeng makapag-show kayo or hindi na. Venus. Sige. Madilim nga si Aiki. Okay lang yan. Yun. Sige. 1, 2, 3. Smile. Wait lang ha. Walang kukurap. Manual kasing screenshot to eh. Si Ma'am Venus, pwedeng babaonte kasi na ano, parang hindi kita yung pinakaulo. Ano po? Sige, sige. Yan, okay na po yan. Sige, ulit, take 2. Naglo-load lang si Lefty. 1, 2, 3. Smile. Yun.
Naglo-load talaga si Lefty. Fail to state camera. Yun. Okay na po 'to. Guys, maraming salamat talaga. I really appreciate your time. I really appreciate your effort. Maraming salamat at nagtiwala kayo sa sa'min. At kita-kits sa susunod nating meet and greet. At sa meet and greet natin, gusto ko lang sabihin na bawal ng mahiya. Show your camera, face us na nahihiya, face us na nanginginig. Dahil yan yung step number 1 para kumapal na yung mukha nyo. Kailangan nyo yan. Salamat po sa inyong lahat at dito na po nagtatapos ang ating webinar ngayon. Sana may natutunan kayo, sana ay na-inspire ko kayo, at sana ay tama, salamat sa paalala. Magdasal pa pala. Sorry, nakalimutan ko. Okay, tayo muna yung magdasal before tayo mag-end. Thank you, Ken. Lord Jesus, maraming salamat po sa napakagandang gabi na ipinagkaloob niyo sa bawat isa. Maraming salamat po, Lord, sa gift of life. Salamat po sa community. Salamat sa knowledge and wisdom na ipinagkakaloob niyo sa bawat isa. Lord, nagpapakumbaba kami sa aming mga sarili. Papakumbaba kami sa aming sarili at inaamin namin na kailangan namin ng bawat isa. Lord Jesus, maraming salamat sa buhay na masaya. Dinadalangin ko po, Lord, na lahat ng mga andito, na i-equip niyo po sila, Lord, na maging ready sila sa freelance bookkeeping, maging equip sila sa anong karir man ng tatahakin nila. Lord Jesus, maraming salamat dahil sa community nabubuo namin, sa pagiging magkakaibigan na nabubuo namin, sa koneksyon, sa pagkikipagkaibigan. Lord Jesus, salamat sa pagmamahalan, sa community. Salamat dahil may Diyos kami na palaging nag-guide sa amin. Salamat, Lord, sa buhay na may pangarap, desire, at buhay na napaka-blessed namin na ginaguide nyo kami palagi. Lord, salamat sa lahat. Wala kaming magagawang matino sa buhay namin kung wala ka. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Thank you so much sa lahat. Hi, another day na napakasaya ko. Bye-bye po muna at kita-kits sa meet and greet natin na i-schedule ko pa. Good night at sana'y may natutunan kayo. Bye-bye po.